Pumili ka, kami ng anak mo o yung nanay mo. At pinili niya ang nanay niya. Sobrang sakit, hindi para sa akin, kundi para sa anak ko na nawalan ng tatay. Pagbaba ng hagdan, sabi ng biyanan ko sa akin, akala mo magkakapera ka sa anak ko? Nek-nek mo. So sinagot ko, akala mo habol ko yung pera ng anak mo? Nek-nek mo. Sa'yo na yung anak mo, saksak mo sa saya mo. Pag umiyak, pasusuhin mo. 22 years old na ako at hanggang first year college lang yung natapos ko. Ang asawa ko isang production worker na sumasahod ng tama lang, hindi sobra, hindi malaki. May isa kaming anak na 3 months old na babae. Noon nabuntis pa lang ako, nang 3 months pa lang yung tiyan ko, ay dinugo ako dahil sa biyanan ko. Kasi nalaman ko na yung dapat pang tabi naming pera ng asawa ko ay hiningi ng nanay niya. Syempre nagalit ako at nag-away kami. Dinala ko sa public hospital noon at ang layo sa amin ay isang bayan ng pagitan. Naaabot ng 1 oras ang biyahe. Na imbis na isakay ako ng tricycle, nag-commute kami kaya sobrang natagtag ako. Naiintindihan ko naman na sa part na walang trabaho yung ibang kapatid niya. Wala pang ibang asawa at ibang aasahan kundi yung asawa ko. Na dapat hindi na nila inaasahan kasi nga meron ng binubuong pamilya. Na ang chismis niya, kahit anong mangyari, hindi ako papayag na pakasalan ng anak ko yung babaeng niya. Buntis pa lang ako, minamata na ako. Ang mama ko at ang biyanan ko ay pareho ng amo. Friday ng gabi, pagdating ng mama ko galing trabaho, ay minasabi siya sa akin na nakapagpainit ng husto ng ulo ko. Naksabi ng amo ko kaya daw hindi nakapasok ang biyanan mo sa trabaho ay rumilis pala. Ang sabi pampacheck up daw yun ng anak mo. Humihingi kasi ng 500 yung isa niyang anak at ang sabi, pampacheck up daw yun ng anak mo. Nagpanting ang tenga ko at nagpost ako sa social media at nag-my day ako ng ang caption ko, wala kang konsensya pati batag ginagamit mo para sa pera. Pag pera ang usapan, gagawin mong lahat. Makonsensya ka, karmahin ka. Ubus na yung paggalang ko sa'yo, ina mo. Kaya nung ginamit niya yung anak ko para magdamot ng perang niloan niya, sumabog ako. Ni miski piso walang binigay. Nagkataon yung anak ko na may sakit muntik na magkaroon ng pneumonia. Na sobrang nakakaawa tapos gagamitin niya lang. Kinabukasan ng gabi ay sumugod yung kapatid ng asawa ko at minura kami ng mga kapatid ko at magulang ko. At ang sabi sa amin, mga mukha kayong pera, tang ina nyo. Nagpanteng ang dalawang kapatid ko at nasuntok sa mukha yung kapatid ng asawa ko at nagkagulo na. Umalis sila tapos bumalik rin at meron ng dalang panaksa. Ang ginawa namin ay pinablatter namin sa pulis. Kaya lumala yung sitwasyon kasi yung mga kapatid niya ay nakikialam sa gulo. Pinagtulungan ako ng mga kapatid niya kasama na yung nanay niya at yung asawa ko naiipit na rin sa gulo. Nagkataon pa na naiwan yung cellphone ng asawa ko sa bahay kaya naman wala kaming kontak. Kaya't nung dumating ang patawag ko sa barangay, ang payo ng magulang niya at mga kapatid niya ay hiwalayan ako. At sinunod naman ni tanga. Kaya nung tinanong ko siya, pumili ka, kami ng anak mo o yung nanay mo? At pinili ng asawa ko ang nanay niya. Sobrang sakit, hindi para sa akin kundi para sa anak ko dahil nawala ng tatay. Hindi ako humihingi ng sustento pero ang kondisyon ko, hindi niya makikita or mahihiram yung anak ko. Pagbaba ng hagdan ng biyanan ko, ang sabi sa akin, akala mo makakapera ka sa anak ko? Nek-nek mo. Sinagot ko naman siya na, akala mo habol ko yung pera ng anak mo? May anak kami, nek-nek mo. Sa'yo na yung anak mo, saksak mo sa saya mo at pag umiyak, pasusuhin mo. Lahat ng gamit ng asawa ko, pinadala ko, pati na rin yung cellphone niya. Tapos nung gabi, nag-chat sa akin na uuwi na raw siya sa amin at hindi niya kami kayang iwan ng bata. Na napilitan lang siya sa pagpili ng nanay niya kasi sobrang gulo ng isip niya at sa mga naririnig niyang payo. At yung nanay niya na ibida na siya yung pinili ng anak niya. Ngayon ay umuwi na yung asawa ko sa amin at pahiya yung biyanan ko. Galit na galit sa akin at hinahabol niya yung anak niya dahil simula daw nang nabuntis ako, hindi na nagbibigay ng pera yung anak niya sa kanya. Sino sa amin ngayon ang mukhang pera? Ako or ang biyanan ko na hanggang ngayon ay pera ng anak niya siya umaasa? Anak para gawing retirement plan ng asawa ko. Sana tinali na ng biyanan ko sa leg niya yung asawa ko para hindi na nakahanap ng magugustuhan. As of now, yung asawa ko hindi na rin nauwi doon sa kanila kasi sabi nung nanay niya, pinili mo yung asawa mo. Simula ngayon ay wala na akong anak at makakatapak lang sa pamamahay ko kapag patay na ako. Ipapatanggal kita sa trabaho. Nakakahiya yung nanay niya. Pumunta pa sa bahay ng katrabaho ng asawa ko at dun pa nag-iskandalo. Ang ending, napahiya lang siya dahil sabi ng katrabaho ng asawa ko, hindi po nagtatanggal dun ng basta-basta lalo na kung labas naman po sa trabaho. Pahiya si mama mo. Sabi ng iba ay magpakumbaba na raw ako dahil ako yung malawak ang pangunawa. Na may sakit daw yung biyanan ko. Sabi ko hindi ako magpapakumbaba lalo na kung abusado. Hindi ako makikinig sa sabi-sabi ng ibang tao dahil may sarili akong isip. At ibang usapin na kapag anak ko na yung nadadamay. Mamilan sana manotis mo yung sulat ko. Pabayaan ko na lang ba sila hanggang sa mamuti ang mata? Letter sender, Sherry. Yung asawa mo may pagkabetlog din. Nakakala siguro immortal silang mag-ina at sabayang himlay. At saka yung sinabi sa'yo na hindi ka makakapera sa anak ko, dapat ang sagot mo, ipakulong ko kaya kayo ng anak mo sa hindi nyo pagsustento sa anak ko. Parang laging zero sa klase. Tsaka matindi siya dun sa gusto pang ipatanggal yung asawa mo. Akala mo naman CEO sa malaking kumpanya Sabi ng iba, patawarin mo yung biyanan mo at may sakit na. Kaya mas matakot ka kung wala yung sakit. Kasi mas may ititindi pa sana yan. At dun sa tanong mo, oo, babayaan mo na yan siya. Hanggat di sarado ang mata.